Paano nga ba namin pinagkakasya ang 1.5 para sa 2 to 3 weeks na foods namin? Yes guys, 2 to 3 weeks kasi dalawa lang naman kami. Kaya samahan niyo ako sa video na to kung paano ko nga ba piniprepare yung mga vegetables and meats namin para tumagal siya ng 2 to 3 weeks or even a month. Oh no! I-separate ka agad natin yung mga frozen meat. Kasi si Habi ang mag-prepare nito. Bumili na din ako ng butter kasi less than a half na rin yung natira sa ref. Ordinary lang naman to, but it works fine for me. Linawin ko lang guys, no? Na if ever i-follow nyo to, yung 2 to 3 weeks ay on case-to-case basis. Kasi minsan, syempre, nakakabili din kami ng mga pagkain sa labas. Kaya minsan, tumatagal din talaga siya ng even a month. Wow! And mostly, so tumatagal na 3 to a month is yung mga frozen meat. Kumbaga, case-to-case basis na nauubos namin in less than a week or 2 weeks, yung mga gulay. So, mabilis kaming nakakapag-consume ng gulay kasi yun talaga yung hilig namin kainin. Wow! Every time na namamalengke ako guys, lagi kong dinadamihan yung mga basic ingredients na lagi kong ginagamit sa pagluluto ko. Katulad ng onion, ng garlic, ng ginger, ng celery, ng onion leeks, at iba pa. Kaya nakabudget talaga sa akin is 500 to 700 sa mga gulay pa lang. Kasi kapag maayos naman talaga yung pag-i-storage ng mga to, tatagal naman talaga sila. Nung nagtuturo pa ako, hindi pa talaga ako mahihilig magluto. Even though yung major ko is TLE. So, hindi talaga wala akong oras para magluto, mag-prepare ng pagkain ko. Kaya lagi lang akong bumibili ng pagkain sa labas. So, hindi ko talaga alam kung paano yung budgeting ng ganito. Tapos yung tinuturo ko pa is baking. So, ang layo talaga. Hindi ko talaga matututunan kung paano, home cook na foods. Kasi hindi yun yung lagi ko ginagawa. Na-require lang talaga akong kailangan matuto ako magluto simula nung nag-pandemic. So, ayan. Piniprepare na ni Habi yung meat. Dito, tininy pieces namin yung pagkakat para mas mabilis maluto. Tipid sa gas. Kapag hindi kami nakakabili ng fresh meat sa labas or sa palengke, dumidiretso kami ng grocery store at doon kami bumibili ng mga frozen meat. So, madalas, kapag frozen meat yung napibili namin, kinakat lang namin sila into pieces kasi pang sahog lang sila. Most of the time, hindi ko sila ginagamit pang sabaw. Kapag fresh meat yung nabili, doon lang namin gagamitin sila pang sabaw. Wala pa akong alam na luto dito sa baka, kaya sabi ko, ilagay mo na sa baonan. Dahil frozen cream dory naman po nabili natin, pinapakat ko na to habang matigas pa. Kasi kapag medyo nalusaw na yung yelo nito, mabilis magiwahiwalay yung meat ng fish. Kaya kailangan habang malamig pa or matigas pa, ikat na sila. Nakahiligan na rin talaga namin ikat ito into small pieces para marami at saka matagal namin makonsume. Pag ganitong frozen yung nabibili ko sa fish, binababad ko kaagad to sa patis at saka kalamansi na may garlic. Maraming garlic. Para mawala yung lansa. Hindi naman totally mawala, no? Kundi mabawasan yung lansa. At saka napaka-tasty ng fish kapag niluluto na ibinabad siya sa patis. Try nyo din guys! And lastly, piniprepare ko yung mga gulay by washing them first. Tanggalin yung mga roots, yung mga dumi, huhugasan, and then itatabi. Maliit lang yung ref namin guys, kaya kinakat ko to into pieces para magkasya sila kahit madami yung nabibili. Sa mahal ng bilihin ngayon, lalo na mga gulay, na lagi ding mabilis ma-spoil or masira, kailangan talaga matuto tayo kung paano yung proper storage ng mga to para tumagal, hindi tayo bili ng bili. Kasi uncertain yung pagtaas at pagbaba ng presyo ng mga pagkain sa palengke o sa merkado eh. So, kailangan talaga marunong tayo ng proper storage nito. Sa lahat ng dahon na binibili ko, itong celery at saka leeks talaga yung mabilis masira. Kaya ang ginagawa ko dito, hinuhugasan, tinatanggal yung mga bulok. Tapos, tinatabi, ini-air dry o di kaya pinapat dry para mawala talaga yung moisture niya bago ilagay sa ref. Ang celery ay sa upland tumutubo. Kaya, syempre, kapag bumababa na to sa ating mga consumers, mabilis na silang masira kasi nga hindi sila usually tinatanim dito sa atin sa baba.
lumabas sa mga malalamig na lugar. And just like other vegetables na tumutubo sa upland, natakot yung mga yan sa water. Kaya kapag may moisture tong mga to, mabilis talaga silang ma-spoil o masira. Pagkatapos ko silang i-air dry, pinapatry ko naman sila gamit ng tissue, tsaka nilalagay sa ziplock. Hindi hiwalay ko yung stem sa mga leaves, kasi minsan kapag maraming moisture yung stem, sila yung unang nabubulok. Tapos nilalagyan ko to ng tissue para may nag-a-absorb ng moisture or ng water. So, ayun lang guys. I hope may natutunan kayo sa akin kung paano ba ako nagpe-prepare ng mga vegetables and meat namin para tumagal sila. Matrabaho lang, pero ang laking tipid kapag marunong tayong mag-storage ng mga foods natin. Salamat talaga sa pag-subscribe at sa panonood guys. See you on my next video. Bye!